Halina at inyong kamtan ang langit ng kaharian, pamana ng Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam natin na sa panahon ngayon ay uso ang katatakutan. Ito ang laging mga pinag-uusapan, pinapalabas, mga nakakatakot. Kaya nga't ang ibang kaugalian ay nagmumukhang nakakatakot. Ang mga bata ay pinagsusuot ng nakakatakot. Kaya nga sa ating sa simbahan, sa halip na mukhang nakakatakot, imbis na mga halimaw, mga aswang, mga vampir at manananggal, sila'y ating dinamitan ng mga banal. Pero hindi pa rin maiaalis. Ito yung mga araw na pinag-uusapan ng mga kababalaghan, ang mga karimari-mari, mga misteryo ng buhay. Kaya nga parang ipinag-aalab sa atin yung katakutan. Kaya nga nananakot. May ibang tao kahit hindi magbihis, nakakatakot na. Kaya ngiti-ngiti rin po. No? Huwag masyadong nakasimangot para hindi kayo mukhang nakakatakot. No? May iba ay parang buong taon Halloween. No? Dahil nananakot. No? Nananakot na, nakakatakot pa. At alam natin na ang isang katotohanang kinatatakutan natin, lahat o nang nakakarami sa atin, aminin man natin o hindi, ay ang kamatayan. Hindi na ako magpapataas ng kamay kung sino ang takot mamatay. Pero aminin man natin o hindi, may kurot sa ating puso kapag kamatayan ang pinag-uusapan.
Kaya nga siguro iba sa atin, pag dumalaw sa sementeryo, napatanong ba kayo, saan kaya ako dito? Naibilin nyo na ba kung saan kayo doong butas ililibing? O ayaw nyo pa rin munang isipin, total matagal pa naman. Pero sino nagsabi sa iyong matagal pa bago ka mamatay? Ito ang araw sa buong taon, pinapaadala sa atin, mamamatay tayong lahat. Una-una lang, panapanahon lang. Siguro sabihin niyo, Father, ba't ba yan ang pinag-uusapan natin? Yan talagang dapat pag-usapan natin sa araw na ito. Pero sa totoo lang, hindi lang dapat pinag-uusapan tuwing 2 ng Nobyembre ang kamatayan. Araw-araw, dapat nating inaalala ang realidad ng kamatayan. Ngunit mga kapatid, dahil tayo'y mga deboto ni Jesus Nazareno, dahil tayo'y naniniwala kay Jesus Nazareno, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Hindi tayo dapat matakot mamatay. Sa halip, mas matakot tayo kung hindi tayo nabuhay. Mas nakakatakot daw yun kaysa sa kamatayan. Mas nakakatakot ang isang taong sa kanyang pagpanaw para siyang hindi nabuhay. Napakasaklap, napakalungkot, napakaterible ang parang hindi ka nabuhay dito sa mundo. Sa sandaling nawala ka na, walang makaalala sa iyo, wala man lang natuwa para sa iyo, wala man lang nalungkot na nawala ka, dahil parang hindi ka kasi nabuhay. Mas nakakatakot po yun kaysa sa kamatayan. Kaya nga sa araw na ito, ipinagdarasal natin ang lahat ng mga yumao, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Kaya sinulat natin yung mga pangalan nila. Inaalala natin sila. Pero alam natin, bagamat napupuno na yung ating sisidlan, marami pa rin na mga yumao na hindi na sila man lang naalala. Ipagdasal din natin sila. Huwag sanang dumating yung panahon, wala man lang nakaalala sa atin. At ang mas nakakalungkot, pilit pa tayong kinakalimutan ng ibang mga tao kahit yung mismong mahal natin sa buhay. Bakit? Dahil nga parang hindi tayo nabuhay. Kaya sa pag-aalala natin sa kanila, ipagdasal natin, ang sukatan ng buhay, hindi yung humihinga ka lang. Siguro nga ho, sa siyensya, iyon ang sukatan ng buhay. Tumitibok ang puso, gumagana ang utak, humihinga pa sa baga. Pero sa pananampalataya natin, kung tunay tayong deboto ni Jesus Nazareno, tunay tayong Kristiyano, ang totoong nabubuhay ay ang nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Kapiling ang Diyos. Kaya nga, sabi nga ni San Pablo sa 2 pagbasa, tayo ay naniniwalang mabubuhay kung kasama natin si Kristo. Kaya, buhay ba talaga tayo? Hindi ka buhay dahil nakakalakad ka lang, nakakakain ka,
Hindi ka buhay dahil may kapangyarihan ka, may pera ka. Buhay ka ba talaga? Dahil nabuhay ka kasama ang Diyos. Itong 2 araw mula kahapon, ang atin talagang ginugunita, ang atin talagang binibigyang halaga ay ang awa ng Diyos. Kahapon, ginunita natin lahat ng mga banal. Pero bakit sila banal? Dahil ba mababait silang tao lamang? Dahil ba wala silang kapintasan? Hindi po. Maging ang mga banal, may kahinaan din. At kaya sila nasa langit, hindi dahil ubod sila ng galing. Hindi dahil marami silang ginawang mabuti. Dahil kahit pagsama-samahin ang lahat ng mga mabuting gawa, hindi pa rin ito makapagpapasok sa atin sa langit. Huwag niyong isipin na ang makapapasok sa langit ay dahil sa gawa lamang natin. Kukulangin pa rin. Walang sino man sa atin na magsasabing, ang dami ko ng sinimba, kaya dapat langit na ako. Ang dami ko ng ginawang mabuti, kaya karapat dapat ako sa langit. Walang sino man sa atin ang karapat dapat sa langit. Marami na akong inabuloy, kaya dapat langit na ako. Makapapasok lang tayo sa langit katulad ng mga banal dahil sa awa ng Diyos. Kaya ang mga santo at santa, bakit sila nasa langit? Hindi lang dahil mababait sila, madasalin sila, kung hindi higit sa lahat, umasa sila sa awa ng Diyos. At ngayong araw na ito, ginugunita natin ang mga yumao. Paano sila makapapasok sa langit? Paano sila makakaahon sa purgatorio? Hindi lang dahil sa mga dasal natin, kundi higit sa lahat dahil sa awa ng Diyos. Ipinagkakatiwala natin sila sa awa ng Diyos. Kaya nga dapat habang nabubuhay tayo, kung gusto natin talagang mabuhay, araw-araw umaasa tayo sa awa ng Diyos. Huwag niyong isipin, ay sige, gagawin ko na lang yung gusto ko, o pagdasal niyo lang ako pag namatay ako ha. Baka mag-iwang ka pa, o ito, pamisan niyo ako pag wala na ako. Huwag tayong minsan pakakampante na dahil ipinagdarasal pa naman tayo kahit patay na tayo, pwede na lang gawin natin lahat ng gusto natin. Anyway, ipagpapamisa naman ako ipagdarasal naman ako. Hindi po. Dapat ngayon pa lang, nabubuhay na tayo sa awa ng Diyos. Nabubuhay tayo kasama ang Diyos. Kung dito pa lang sa lupa, wala yung awa ng Diyos sa atin, wala yung Diyos sa atin, hindi tayo tunay na makatatawid sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi sa Salmong Tugunan, sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Diyos, ako'y laging mabubuhay. Huwag kang matakot mamatay. Mas matakot ka kung hindi ka nabuhay ng tunay dito sa lupa. Mas matakot ka kung wala ang awa, kung wala ang Diyos sa buhay mo dito sa lupa. Sapagkat ang tunay na nabuhay, ang tunay na makatatawid sa buhay na walang hanggan, ay ang kapiling ang Diyos.
Nawa ang mga mahal nating yumao, makapiling na ang Diyos.